Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung reaksyon ng China tungkol sa demand ng ating AFP Chief of Staff, General Browner. Yung pinagbabayad niya ng 60 million pesos ang Chinese government dahil sa mga nasirang equipments noong June 17 na Ayungin Shoal incident. So ano ang response ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas? Dito po sa Philippine Daily Inquirer, title, China blames Philippines amid demand for 60 million damages from Ayungin incident. So, ano ito? Parang supalpal. Kasalanan nyo. Anihin nyo ang inyong itinanim. Parang ganun ang stand ng China. Okay. The exact word is, the Philippine side should face the consequences of its action. Yun po ang sagot ang Chinese Embassy, Chinese Foreign Affairs Ministry spokesperson Mao Ning. Nung tinanong siya ng media kung ang China magbabayad sa 60 million na danyos o hindi. Hindi naman niya categorical, wala namang categorical answer na no, we will not pay. Kaya lang, kung i-analyze mo, read in between the lines, yung ganong Philippines should be blamed for its action. Kasalanan nyo yan. Bakit? Kasi ang claim ng China, kanilang teritoryo, yung Ayungin Shoal. Illegal trespassing kayo. Bakit kami magbabayad? Something like that. So, yan na po. Dito na papasok yung napakahirap na sitwasyon natin yan dahil patigasan na ng ihi. Amin ito. Hindi inyo. Yun ang stand ng China. Ang ating stand naman is, amin yan. Hindi inyo. Ang layo ng China. Nag-declare na ang korte. Permanent Court of Arbitration. Invalid ang inyong Tendas Line. Dapat sundin nyo ang ruling ng korte. Which is supposed to be ganun. Kaya lang, bully, loko-loko itong China, superpower. Hindi pwede. I do not accept that one. Walang ruling na ganyan sa amin. Parang nangyari, parang International Criminal Court na warrant of arrest. Kay President Putin, matagal na ito 2 years ago, mayroon ng warrant of arrest ni Putin galing sa ICC. Yan, International Court yan arestuhin si Putin dahil sa kanyang ginagawa sa Ukraine. Ang tanong, sino aaresto kay Putin? US? Di mag-nuclear war sila kung arestuhin ng US si Putin. ICC, wala naman siyang pulis. So, anong silbi yung warrant of arrest ng ICC versus sa presidente ng isang superpower? Nuclear. Ang pinakamaraming nuclear bombs, warheads ngayon is Russia. Estimated 6,000 nuclear warheads nasa Russia. Mas maraming nuclear warheads ang Russia versus US. So, the same thing dito sa atin. Napakahirap na sitwasyon. Atin talaga yun. Territorial waters natin yun. According to UNCLOS. Within our economic exclusive zone. Kaya lang, anong magagawa natin?
superpower yung nag-aangkin. Amin yan. So balik tayo sa danyos. Ano sa tingin nyo? May maaasahan ba tayo? Magbabayad ba ang Chinese government ng 60 million? Pag nagbayad sila, ibig sabihin, inaamin nila na hindi nila teritoryo yun. So, iyang demand na yan, magandang pakinggan. Kasi, it means na hindi tayo nagpapabuli, hindi tayo nagpapatalo, hindi tayo takot. Yan ang ibig sabihin niya. Maganda yan. Kaya lang, ano naman ang ating inaasahang response? Magbabayad sila? Aaminin ba nila na hindi kanila yan? Yun na ang labanan, yung pataasan na ng ihi. At ang China, sabi, sige, amin to. Sinong kukontra? US? Sige, papuntahin nyo ang US. Tingnan natin anong mangyari. Ito po, yung tinanong ng media si General Browner nung nag-press conference siya kung nag-offer na ba ng tulong yung US. Kasi yun ang inaasahan ng maraming Pilipino na ipaglaban natin yung ating karapatan sa West Philippine Sea or South China Sea. Total, nandyan ang US. Tutulungan tayo. So, tinanong ngayon ng media, okay, ang US nag-offer na ba ng tulong? Sabi ni General Browner, yes, they have offered help. Tinatanong daw ng US, ano ang maitutulong nila? Ano naman ang response ng ating government? Ay, kaya pa daw natin. Wow! Kaya pa daw natin. Tayo-tayo lang muna. Yun ang response. Okay. Ito, meron nang nagsasuggest. Saan na yung suggestion? Former Deputy U.S. National Security Advisor Matt Pottinger. Anong suggestion niya? He has called for direct U.S. naval support for the resupply mission. Kasi kung tayo-tayo lang, kahit gaano katapang ang sundalong Pilipino, napatunayan na po natin yan. World War II, Korean War, Vietnam War, ito, gera sa within our country, communist insurgency war, Muslim secessionist problem. Matapang. Kaya lang, let's face reality. Anong magagawa ng tapang kung kulang man tayo ng kagamitan? Mauubos lang tayo. So, kung totoo ito na handa ang US forces na tutulong, kakailanganin na ng US naval escort. Wow, maganda. Ano sa tingin nyo? Next resupply mission is mayroon ng US Navy destroyer. Siguro magbabago ang equation. Kasi sa ngayon, wala. Tayo-tayo walang daw. At ang guidance ng Pangulo o ang style na ng Armed Forces, ang utos is pag gagamit sila ng kutsilyo, gagamit din tayo ng kutsilyo. Yung proportionality, concept of proportional. Kung gagamit sila ng palakol, dapat may palakol din. Ganun na ang mangyari ngayong next resupply mission, RORE mission, para hindi na maulit yung June 17. Kaya medyo exciting ang mangyayaring RORE mission ngayon dahil very clear na ang guidance sa mga Navy sailors natin na lalaban na sila. Hindi na pwede yung nangyari noong June 17 na wala lang. So, ang tanong, papaano kung ang
US, China's Coast Guard, maggamit ng baril at paputukan na ang ating mga sundalo at tatamaan na, mamamatay na. Siyempre, proportionality, baril na rin ang ating mga sundalo. Di putukan na. Yan na. I-invoke na ang Mutual Defense Treaty. Sabi ng presidente, pag may namatay na isang Pilipino sa West Philippine Sea, yun, that's an act of war. Armed attack na yun. Let's invoke Mutual Defense Treaty. Sana hindi mangyari ito. Kaya lang dito, mangyari na matestingan na yung sinasabi na ironclad commitment ng US. Anong klaseng commitment? Pag nagkaputukan na, pag invoke na yung Mutual Defense Treaty, namatayan na tayo. Yun ang sabi ng Pangulo eh. Mamatay, kahit isang Pilipino lang na mamamatay. Sana hindi. Kaya lang pag nangyari yon at i-invoke ang Mutual Defense Treaty, anong response ng US? Hindi po automatic. Yan, pupunta pa yan sa US Congress. So namatay, nakunod, hindi sana. Example lang. Namatayan na tayo ng Pilipino. Next resupply mission. So, US Congress mag-decide. Makikipaggera ba sila sa kapwa nila superpower over the death of 1 or 2 or 3 Filipinos? Sana. Makipaggera. But they will not do that sa tingin ko. Dahil hindi sila luko-luko na babangga sa kapwa nila superpower dahil parehas silang talo. Ang mangyari, ulit-ulit kong sabihin, tutulungan tayo ng US. No problem about that. Kailan anong klaseng tulong? Bigyan na tayo ng armas. Buhusan na tayo ng billions of dollars. Sige, ipaglaban ang inyong karapatan. Tutulong kami sa inyo. Ito na ang armas, tangke, lahat na, ibibigay na. Sige, magpakamatay kayo. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun na. Nagkakamatayan na tayo. Ang US, sa likod lang. Look what's happening now sa Ukraine. Ganyan po ang nangyayari. Gusto ba natin maging next Ukraine? Ay, yun yata ang gusto ng ating gobyerno ngayon. So, let's pray na sana walang karahasan na mangyari sa next resupply mission dahil ang utos lalaban ng ating mga sundalo. Kutsilyo sa kutsilyo, ngipin sa ngipin, paano? Armas sa armas, yun na. Sana mananalo na si President Trump ngayong November 5 na eleksyon para mais na ang tension dyan. I believe ang kapayapaan darating nga sa mundo pag manalo ang isang Donald Trump sa US presidential election.